Sensui, pero lumipad si Kyle with a guiding wind ng Beyblade. Si View at si Sensui. View tumatakbo ngayon. Binabanatan ng Blacklist International. Okay, nakita natin na nag-flicker doon si View ng moment na yun. Edward is down. AP Bren, 4-on-5 situation. Pero medyo malayo si Super Marco. Super Marco, pulado din. La-live steal siya ngayon dito. Susubok na lang si OM. Bang, bang, bang. Pero yung damage shoutout ng Blacklist International. 10 Beats Productions. Nandito ngayon ang AP Bren. Alam nilang lamang sila. 10 seconds pa si Edward. na pwedeng pangsagot nga doon sa may Martis. Maganda, sobrang lakas ang gandang teamfight ng Blacklist International with Terizla, with Faramis, tapos itong Akai. Hanggang damage na lang yung hahanapin nila. Which means itong AP Bren, hindi ako magulat kung magdigi sila. Pero sa dulo na yun, last few picks. I think maganda na magkuha ng Iritel dito kung AP Bren ka. Para ano no, yung movement speed. Oh, ito 3 times na-pick ni Haji. Yeah. This season ang Faramis and 100% win rate. Grabe. Pre-practice ata ng todo ni Imam God tong Paramis eh. Nung sabi niya, pasok na ako, Paramis ko na to. Oo, kailangan na namin ng Faramis powers mo. Oo. Okay, Valentina Yun ang pa rin. pick. Yun pa rin naman ang ating in-expect. Oo. I think yung Valentina kasi nagwo-work talaga siya laban sa Faramis. Hindi dahil dun sa lane. I think may konting labang pa naman yung Faramis sa may laning. Pero 50-50 pa rin sila ng Valentina. Pero kasi yung ultimate na nanakaw mo, sobrang ganda. Kasi mataas yung magic damage mo eh. So, ibig sabihin, makapal yung shield na mabibigay mo. Gana talaga yung ano. Pag may Paramis, Oo. pipilian mo lang ng Valentina. Kayo din, parang may Paramis na kayo eh. O parang ano lang, pati bayan na tiisin mo na hindi mo gagamitin yung Netherrealm para if ever na after nung isa, tsaka magagamitin. Yes. So may kita natin yan, again, na nag-change na nga ang pattern. So narinig natin na binandin si Ixia. Ixia. Oy, respect. Respect the Ixia. Pero silang magbabana. Alam nila yung potential dahil nagawa nga nila kanina nung previous game sa mga marksman ngayon. Yeah. Naka-focus ang both Blacklist and AP Bren. That's right. Knowing full well na ang Ixia ay may kasamang Matilda, ayaw mo mangyari para hindi unsafe. Tingin ko, dalawa yung tinitingnan dito ng AP Bren going up against Faramis. That's Beatrix, tsaka itong Iritel. So, either way, yun yung siguro ibaba ng Blacklist. Mukhang gano'n na nga. Pero siguro pwede sumaygoy ata ng carry dito. Terizla kasi to eh. Ni Edward. So kung ikaw si Kuya Super Marco, kaya gusto mo yung true damage. Oo, pero na lang kung gagamitin ulit nila bukod sa carry, yung usually na Clint. Yep. Kaso kung mobility, parang medyo hirap si Clint. Oo nga, parang Claude nga rin ata kasi Paramis to eh. But of course, yung Beatrix na paborito ng AP Bren. Oo. May idea kaya, mayroon kayang mundo na mag-Phobius ulit ang AP Bren dito. Kasi ganun ulit, walang pangpatay doon sa may Phobius. Siguro last pick could be the potential. So, Beatrix or Iritel, yan ang ibaba ng Blacklist. Kung ano yung matira, yan yung kunin ng AP Bren. Oh! Sila yung gusto mag-Bea. So, mas magandang kunin na yung Beatrix dito. Ngayon na. Oo, may poprotektahan sila sa likod. Unahan na nila agad. Beatrix nga ba talaga ang kukuhanin dito ng AP Bren? Mukhang gano'n na nga. Parang gana nga ang Beatrix dito. O bilang nga sa statistics din naman, pagdating sa Pilipinas, ang daming malalakas na players ng Beatrix. So abangan nga natin kung ano nga ba talaga ang kukuhanin for the Golden. Possible ba, AP Bren, i-last pick pa nila yung Golden or maganda sila kuhanin nila ngayon? Mas maganda kunin ngayon para makuha nila yung perfect na XP laner. At the same time, biglang naisip, pwede pala mag-Iritel Angela pa itong Blacklist. So baka okay nang kunin din pala yung Iritel. Iritel na lang. Iritel nga. The Iritel kasi ano pa rin eh, gana pa din in terms of damage output kahit doon sa Terizla. At syempre dun sa Faramis. Ayaw mo ibigay yung Iritel Angela na pwede mo i-combo ng Blacklist. Which, in this case, pwede ka pa rin mag-Brody Angela, actually, kung ikaw yung Blacklist. At kumpletong-kompleto na talaga yung composition mo. Oh, Claude! Okay. Okay, Claude and Ooh, anong next na hero nila with after this Claude? Parang kulang sila ng burst na Be there upon the first floor. Angela. Claudjela. Claudjela. Parang Beatrix Angela lang din. Kaya nila binan yung Yuzong. Oo. Kaya may reason doon sa last ban.
Ito yung pinaka-crucial pick ng AP, Brendo. Sarap mag Esmeralda dito sa AP Bren. Para may frontline sila. Daming But shield. at the same time kasi gusto mong may... Yung ano kasi, yung thing with Claude is... Isa to, Arlot. Arlot. So, yung idea kasi dun sa Claude, maganda sa kanya, hindi siya yung hero na problemado dun sa mga lapu-lapu, sa mga Yusong. So this time, Arlot, yun yung pang-isolate ng AP Bren. At sinabi natin to, yung sustain tsaka yung team fight ng Blacklist International napakataas from the first 3 picks pa lang. Yeah. Tapos nanagdagan pa ng Claude Angela. Eto na, komportable ulit yung Blacklist dito sa composition na to. Ube na naman to. Oo. Vintage ube na naman. Ang masasabi ko lang, sa lineup ng Blacklist, relying sila sa the one, kill one, Oo. sa damage doon sa Tama. dulo. Kumbaga, insurance na naman ang hihintayin nila Yep. dito. Oo, parang na-pull off nila eh. Parang ito na talaga yung strength ng Blacklist International. Tama. Kasi lamang na lamang kanina ang AP Bren pero nabaliktad nila at nabigyan nga nila ng space Oo. si The Kill One. Kung ikaw ang AP Brand dito, tingin ko, Gera is life ka dapat. Tama. Hindi mo na dapat hayaan na lumakas yung Claude Jela combo. Tama. Kailangan lilipad si Ogwen dito. Which is lagi niya naman ginagawa. O fight kung fight, ika nga. Oo. Again, this is game number 4 of our Grand Finals. Blacklist International laban sa AP Bren. Magsisimula na agad. Ano bang aasahan natin sa early game? Lamang doon yung Bren at dapat silang magdiin Oo. sa early game talaga. Hindi Yeah. pwedeng magkaroon ng moment na maging idle ang Bren Esports. Yeah. Dahil pagdating ng late game, Claude Jela tapos may Faramis, it's very difficult to fight that. Kumbaga, kung papasok ka sa trabaho, gusto mo tapos agad, early in, early out, gagawin mo na lahat para yung bisor mo, happy na happy. Happy O na. sabi, ang dami mo nagagawa. Oo. Eh pagka happy na happy, madami pang itadagdag Oo. na pwede mo pang Oo. gawin. At Totoo least yun. makakauwi ka agad. Oo. Yun ang maganda Oo. doon. Wag Tsaka mo lang- makikita yung potential mo. Huwag mo na masyadong bilisan kasi pag tinapos mo agad, dadagdagan ka ng trabaho. Trabaho. Oo nga, tama. But then again, ang kwento nga nun ay yung AP Bren, they need to get early advantage. Kumbaga, mas early pa dapat sila sa bird. O, tama naman. Tama naman. Kasi yung mga early, usually, basta yun Bird yung... yun. Usually bird yun eh. O, so makikita natin kayo per AP Bren. Kaya naman sila ang una din na nagro-rotate dito. Yep. So, it's really more on the information muna na kanilang inuuna. And Ogwen, very consistent doon. And as expected for Haji and Renegade, dahil nga naman ang kanilang mga heroes ay level 4 dependent. Hindi ko inakala na someday makikita natin ang bomba na si Rene J at si KDA Machine ay gagamit ng mga healing galing. Meanwhile, walang healing na magagawa dito. Yun ay sinasabi natin, early first blood. 30 seconds pa lang pala, parang ang dami na nangyari. Pero yung 30 seconds na yun, nakuha ng first blood si Kai. At take note, gamit na rin dito ni Setsui ang kanyang heavy spin. So, pwede ditong dumiretso ang AP Bren pagdating dito sa may total objective. Nandito rin si Ogwen para magbigay Oo. ng vision. No contest yata. Yep. Napakagandang tempo play mula dun sa AP Bren to actually go to the XP lane at hindi sila nag-gank dun sa may gold lane. At ang naging resulta nito, uncontested pa yung turtle. Kasi nga Wow. naman, meron din ginawa at itong si Few tsaka itong si Ogwen kung babalikan nyo yung naging laro para yung naging early setup for Blacklist. Medyo naggulo si Ogwen dun sa jungler. Oo Double nga. lane for OHIM. Ito Okay. na. Ang aga. Tinulungan pa siya. Tinulungan siya doon sa wave clear. Kahit na na-nerf niya yung wave clear na yan. May bursters doon. Pero guys, gusto ko na sabihin Snowball Martis ay pwede rin mangyari. Kasi si Kyle T, alam mo naman, pag ikaw Martis, gusto mo parang funny yung galawan mo eh. Decimate ng decimate. Oo, makuha mo yung early game. Tama. Oo, kailangan mong dumiretso talaga agad. So, ito yung sinasabi na expect for AP Bren na sila magiging aggressive pagdating doon sa may early game. Kaya naman si Kaltiz din ang lamang pagdating doon sa gold. So, si Few, by the way, ang IMG niya is the heavy spin. Ay, tutuloy ata nila to. Pero nag-mortal coil kasi si Kyle doon sa bandang bato. Hindi umabot. Pero poprotektahan ngayon ng Blacklist International ang kanilang orange. Kyle TZ. Sobrang confident niya ngayon sa kanyang Martis. Kailangan din talaga no, Wolf? Yep. Very important para sa AP Bren na mag-snowball. At so far, ginagawa naman nila yung mga good steps na yun. Isang bagay na maganda sa Akai kasi parang ang hirap niyang guluhin. Kaso yung Matilda plus Valen, kung sakaling nanggugulo sila, hindi nila mapapatay kahit kailan si Sensui, pero mapaforce nila yung mga spells. Top Tsaka lane? Rene J. Polado ngayon at ayon binanata ng stripe. Pinaulanan ng mga bahana ni Super Marco. Nakikita natin ngayon na dumediretso lang din ng AP Bren. 1.2K, 1K gold lead para dito sa ating laban. At nakaabang na naman yata ang
hive or mga bees dito sa part ng jungle sa purple buff. AP Bren pa rin ang nasa driver's seat at kinokontrol kung kailan mangyayari ang laban. Si Few ngayon ay merong heavy spin. I-utilize ba to ng AP Bren? Now eyeing the purple. Mukhang ganun rin para sa Blacklist. Hintay lang ulit ng Lord Dance. Same situation as they found ng previous game kung saan lugi sila ng 1K pero pagdating ng Lord Dance, make sure lang na may item si Oheb. Meron siya 3 items sa si Sensui, nakahabol lang sa levels. Pwede silang sumabay. In fact, yun yung itatry nila ngayon. Parang papasok nga yata. Okay, bulado si Sensui. Okay, kasama si Renny J na makakawala with the heavy spin, Angela Heartguard. Grabe yung timing ng heart guard doon sa heavy spin. So bigla na lang tayo nagulat, bigla na lang may retribution para nga kumuha ng picture at merong flash para dito sa Blacklist International. And AP Bren right now ay kailangang sumagot din sa ginagawa ng Blacklist. Top lane. Blazing Duet coming in. Pero nagpa-farm lang muna si Oheb. Agree ako kay Wolf. And Chantel, nabanggit mo din, it's really the late game. Yep. Nahihintayin ng Blacklist International. Pressured ngayon ang Bren on how to finish this as early as possible. Very curious decision mula sa AP Bren na hindi nila binitawan yung turtle knowing na nandun si Sensui at even yung EXP ni Kyle tsaka ni Sensui. Mas maganda yatang i-punish yung Akai sa ganung moment. Sinubukan Tawagin nila si Irritel pero ayun ang nangyari kahit masyado ng low yung turtle. Yeah. Okay, Oheb, bulado ngayon. Pasok rin si Kyle. Kyle TZ, kamuntikan makakuha ng kill. Parang hanapin yata nila, sasalubungin yata. Itutuloy pa rin nila. This time, hindi tinitigilan ng AP Bren ang pag-pressure dito sa bandang top lane. Kyle, kalate ang buhay. Nandun si Haji. Umiikot na ngayon si Sensui pero lumipad si Kyle with a guiding wind ng Beyblade. Si Few at si Sensui. Few tumatakbo ngayon. Binabanatan ng Blacklist International. Okay, nakita natin na nag-flicker doon si Few ng moment na yun. The Blacklist International, alam nila mag-retaliate. Uy! Uy, wala din diretso ba yan sa may middle lane? Laban pa rin daw. Tuloy-tuloy pa rin pero may Nether Realm. Magpipake lang muna ang AP Bren. Pero nakakabigla yung mga ganong pasukan. Wow. Very commendable mula sa Blacklist International. Holding their ground at na-punish pa doon. Ang ganda ng pwesto din ni Sensui at hindi siya totally na-punish ng AP Bren. Mukhang nabasa ng Blacklist International na talagang hindi titigilan doon si Oheb. And because of that aggression, AP Bren was punished. Ano nila, sinundan nila kung saan yung ihip dito ng side ng isang Matilda. So, ito na naman. Nakita natin kanina na isang mabilis na pag-agaw para kay Sensui. Wala siyang heavy spin though. For this one, ito, kaka-ano lang, kaka-cooldown lang. Alam natin, nakita natin na protect Oheb at all costs ang Blacklist ha. Pero look at the player gold lead na kay Super Marco, si Mr. Wu. The silent but deadly player. Gold lane ng AP Bren ay lamang ngayon. Napakataas niya, 3K yan. 3K yung damage din. Medyo makatiyan as AP Bren. Simple lang naman ang pagkuha ng turtle dito. Dalawang turtle para dito sa AP Bren. Isa naman para sa side ng Blacklist International. Habang ibang mga lanes ay i-cover muna dito ni Oheb. Looking at the item side now, ano ang pinakakapansin-pansin? Nagulat ako dun sa Duran si Few. Kaya naman pala hindi ganun kasakit yung damage siya kapag kumukombo siya. Just prioritizing utility sa ngayon. Oo, no? Lahat siguro ng damage ng AP Bren are going to rely on Super Marco. And itong Hunter Strike choice para kay Kyle TZ. Parang sinabi nila, sige, mag-i-invest kayo ngayon kay Oheb na kay Super Marco naman kami. Kaya pala sinasama na rin nila si Super Marco. Ayun si Few at saka si Super Marco. Lagi nang magkadikit ngayon. So ibig sabihin ba nito for Blacklist International, isasama na nila si Oheb sa teamfight or mamaya pa? Yep, kailangan nila. Like I said, First Lord, yun yung magiging critical sa Blacklist. Nakita nga lang natin though, para sa AP Bren, kung ano yung straight up na way nila para manalo ng mga Lord fights or mga objectives, neutral objectives. Talagang i-poke agad si Sensui. Hindi nga poke, parang bigyan talaga, yung threaten mo talaga yung Akai. As we saw earlier, kahit na nasa 60% lang yung HP ni Sensui, na ilang na agad siya. And bago pa makapunta mismo dun sa pit, kailangan na poke na nila para malayo-layo pa yung kailangan habulin. Okay, final slash coming in. Nag-initiate ngayon ng AP Bren. Super Marco, wave clear lang muna. Tama si Wolf, nangyayari nga. No? Oo, pinopoke lang muna nila si Sensui para ma-disrupt ang Blacklist International. AP Bren, again, controlling the tempo.
Parang pinipilit din nila dito si Sensui, kaya yung mga poke, saktong-sakto pagkakasabi ni Wolf, talagang pinok agad. Oo. Dito si Sensui, gano'n na rin kataas din ang kanilang respeto doon sa possibility for the contest. So may makikita natin na lagi na magkatiket si Ogwen and Super Marco. So ito na naman tayo, nagbabantayan na muna ulit. Oo. Lahat ng almost same na mga roles dahil nagpe-prepare na 10 segundo bago ulit mag-spawn ang unang Lord. Napaka-importante nito para sa mga goal lanes para din makapag-set ng tempo ka ng mga kakampi. Sumubok ang AP Bren. Kunin si Edward. Edward makakawala. Nandun ang suporta ng Blacklist International. Now, Kyle. Uunahan. Okay. Babanatan ngayon nila si Sensui. Sensui. Kalahati ang buhay. Okay. Striking in. Striking out si Flap. Pero nagpupok lang muna ang AP Bren, making sure na makakalibre si Kyle Dizzy dito. Pulado ngayon si Edward. Edward wala penalty zone. Habang nasa bandang may gitna, buhay pa rin Super Marco. Edward is down. AP Bren, 4-on-5 situation. Pero medyo malayo si Super Marco. Super Marco, pulado din. Live steal siya ngayon dito. Susubok na lang si Ohe. Bang, bang, bang. Pero yung damage output ng Blacklist International, 10 Beats Productions. Nandito ngayon ang AP Bren. Alam nilang lamang sila. 10 seconds pa si Edward. Pasok ngayon si Flap Dizzy. Pipilitin ng AP Bren do. Super Marco with a second skill. Lumilipad na ngayon si Ogwen. At mukhang walang magagawa ang Blacklist. Let's see. Nag-knock up. Heavy spin para dito kay Sensui. Sino makakuha? Si Silent but deadly Super Marco. Ngayon, susubok pa rin ang AP Bren. At after niya makuha yun, nag-woo! Nagpo na lang siya. Woo, wow, nakuha ko. Yung Edward. Lord. Ngayon itutuloy pa rin ang side ng AP Bren to. Ngayon, ibubuhos nila lahat. Pero makakuha si OM ng kill. This time, tuloy-tuloy pa rin. Flap Easy, susubok. Pero ngayon, orange lang muna. Super Marco, free hitting pa rin. Puppets on the string. Walang madided si OM lang. AP Bren. Ano yung sinabi ni Super Marco? Woo! After na nga nakita natin yun na 2K ang kanilang gold lead, ano nga ba talaga ang pinaka nangyari para sa AP Bren and even Blacklist International habang sumisira ngayon ng Torres sa may mid? Anong nangyari? Well, yun nga, napoke nila doon si Edward, pati na rin si Sensui, and hindi na titigilan sa ngayon. Sobrang crucial nung ginawang in-out ng AP Bren, pati na rin yung paghatak nila doon sa aggro ng Lord papunta sa side nila. But feeling ko ang tunay na MVP was actually Flap. Siya yung nag-force nung ulti ni Edward dun sa may gitna. Siya rin yung dahilan kung ba't namatay si Edward ng mabilis against AP Bren. In fact, dun sa buong clash na yun, 4 na beses niyang nabato yung final slash. Ang tindi ni Flap. Napakatindi. At na-zone out din niya si Haji para hindi makaresponse si Haji sa mga teammates niya. My God, Flap TZ. Playoffs form. Nagbalik yung sobrang sipag na Flap TZ. Ayan, kagaya niyan, pumasok na naman yata si Flap TZ. By the way, Flap TZ! Okay. Pero paano slash? Final slash. Ang tinaguro ay ang super rookie nung pumasok siya sa Bren organization. Ngayon, coming back na nasa M5, Flap TZ, si Mr. Flex. Oh, 2-0-1 na si Flap TZ for this game again. 11 minutes in our game time. Mahuhuli pa sa bigta! Ayun na naman, final slash, pero may BMI out. Makakatapos Si Oheb. lang din si Oheb dito. Okay. Pero pa penalty zone. Penalty zone, totoo na ata yung laban na to. Second skill para kay Super Marco. Ayun, blazing duet with Angela, pero Dashuras Rat ay nandun para makancel yon. Kyle DZ, double kill. Kyle with the punish. At dediretso pa nga sila dito sa may middle lane. Mukhang makakasira. 3 buhay para sa side ng Blacklist International. Dedire-diretsuhin lang nila. Is this edible? Pero may minion wave pa. Wala, hindi nagbabak ang AP Bren dito. Talagang laban kung laban. Umikot ngayon. Si View ninakaw yung heavy spin. AP Bren, magpi-fake back lang yan. Dahil turtle na ang kanilang isusugod. Ang ganda ng ginawa ni Kyle TZ. One of the best plays na nakita natin. Sobrang smart. Hinintay niya talaga yung pag-activate ng Claude. Knowing full well na yung Blacklist pwede nang sumubsob nun. Meron silang Angela, meron silang T-Fight. Nanalify agad niya yung isang hero. Without a blazing duet, Yes. hindi ganun kataas ang impact ng isang Claude. Kyle TZ with a clutch. Assuras Rat. Knockups ang pang-kontra po sa Claude. Oh, Yun yung pang-cancel sa blazing duet. Nakita natin talagang nung pumasok dito si Oheb. Alam nila walang purify. Oo. So sundan natin kung nasan dito si Renege at saka si Oheb. Tapos after nun, tsaka na tayo dumiretso. Halos dalawa rin kasi yung ano eh. Hindi nga knock up yung tawag sa status na yun eh. Parang slide up. A slide up. Ewan ko kung slide up ba yun. Para disposition. Yung final slash ni Flap TZ. Tapos yung Assuras Aura ni Kyle TZ. The new version of the TZ Brothers. Sina-slash in, slash out lang nila si Ohib. O para nagugulat na lang dito yung ibang mga players na okay, pero palang pang-kontra. Oo. Pero palang gagawin dito ang TC Brothers na AP Bren. May kita natin ngayon, isa sa mga TC Brother ay nandoon sa may Lord. Tapos yung kapatid niyang TC, pinipigilan yung gusto pumasok doon sa kinukuha niya. The TZ connection. Okay, final slash. Makapag-PMI out ngayon si Oheb. Alam ngayon ng AB Bren na pulado si Oheb. Nandun si Edward sa patagilid. Ngayon pinabok na niya si Sensui, Super Marco. Coming in with a crossbow. 10K ang buhay ng Lord. Andiyan si Sensui, Haji. susubok siya dito. Umikot pero too late. It's too late.
apologize. Too late ang referee dahil nakuha na yun ni Kyle DC. Susubok pa rin ngayon Jumichi. Ang AP ngayon pulado si Edward. Pasok na medal zone. Pero nako, tuloy-tuloy na pag-swarm ng AP Bren. Blazing Doomit na rin. Damage out to 10 beats na naman. AP Bren, walang nagkapatayan pero makikita mo yung lamang. At magkakaroon muna tayo ng saglit na paghinga. 6.1 kayo bago mag-post dito ang side ng AP Bren at para naman sa Blacklist International. Wala naman tayo. So makakadepensa pa rin sila probably para doon sa laban na yon. At nakikita natin ulit ngayon sa ating EVM Convention Center na punong-puno tayo ng mga supporters, both Blacklist International and even for AP Bren. This is a total game na kontrolado ng AP Bren from the start. Having the driver's seat sa laban na to. Pumipersa na lang mag-react ang Blacklist International lagi. Tsaka napipilit din na parang even yung Blazing Duet, tama ba Wolf, ay hindi nakakapitalize yung damage. Yep. I think at this point, kaya na, ang pinaka-ideal scenario syempre, dapat may maipit sana with a heavy spin Alright, to go with that. And in all due fairness, parang yung ginagawa talaga dito ng AP Bren, yung sinabi natin na dapat na ideal scenario for them. Poke muna agad si Sensui para talagang makakuha sila ng magandang damage output at mas magandang positioning. And biglang napupunta sa point na yung pasok doon ni Ohe, hindi na yung pinaka-ideal na scenario. Kasi nga, napupilit na gamitin agad yung heavy spin. Yun nga parang instead of heavy spin retry, ang makikita natin, napoke na ng napoke. Ito makikita na naman natin sa mga napopoke din ng camera natin dyan. Kaya habang inaantay natin yung ating laban for this one, titinan muna natin yung ating mga kasama dito sa ating venue. So for Blacklist International, for AP Bren, pwede lang i-internalize ngayon. Bagong meta yun Brenda Code. Blacklist Brenda Code. Bagong meta yan, boss Dahil after this championship, guys, huwag natin kakalimutan na yung dalawang kupunan na naglalaban ngayon, sila ang magre-represent sa atin sa M5. And we have H2O in the house! Yun! And Yaoi as well. Sinusuportahan, of course, ang kanilang old teammate na si Renny J. Abang kasama pa nila si Midnight. Oo nga pala. Kala mo naman talaga, Midnight. Feeling ko kailangan mag-TikTok kasama si Midnight Ay, mamaya Coach nila kasi dati si Midnight. Tama. Kailangan nila mag-wow kasama si Midnight. Oo, mamaya pagka nahagip ulit Oo. ng camera. Alright. Hinga lang muna tayo. Best of 7. Meron pa nagmamanifest na Game 7 daw. Oo, si Mr. Ray Ash. Kung handa naman kayo, makikita natin mga supporters from AP Bren as well. Oo, napakadami niyan. May pamilyar nga ako nakikita na nasa AP Bren na si Madam Mima Oo nga. Biglang kasama din natin ngayon. So ito, habang nag-aantay, so next touch natin, item builds. What's interesting at anong inaabangan para dito? I guess yung maybe third item para kay Haji. Kasi naka-clock pa lang siya dito. I think mag-enchanted talisman siya katulad ng previous game. Kailangan din yung damage output niya. Parang siya yung kasabay ng Angela Claude. This point kasi kailangan mo ng magic kasi puro mga armor yung na-build up dito ng AP Bren. Oo nga, dalawang blade armor. Ito na ang Lord para sa ating laban. This is the second Lord of the game. Dadaan sa middle lane. Okay. At mukhang pipilitin ngayon ng Blacklist International na dumepensa. Oo, inactivate na yung crossbow. At ang sakit talaga ng damage output ng crossbow, pare. Tumutunaw lahat kay Super Marco. At Kyle will finish up the tower. Kyle, Bottom lane. Gwen, haharap. Nandun si Flap. Dumidepensa na lang ngayon si Edward. Edward, penalty zone. Didepensa muna ngayon ang side ng Blacklist International. Pero makatay na talaga si Silent Gold Laner Super Marco. May damage Super output. Marco. Super Marco. What an interval. Pero look at that. Super Marco. Baka mag-win shot pa. Super Marco na umarap. AP Bren is in match point. 3-1 ang score. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. At talagang nakakita tayo dito ng mala F1 moves kay Super Marco dahil wala na siyang pakialam sa lahat. Parang ginawa niya racetrack.